Miss you. Thank you, thank you. Ito, yeah, dito nga sa St. Pio Chapel sa Quezon City makikita yung meron dito yung reliquarium dito sa reliquarium ito po nasa likuran ko dito makikita yung mga relics nitong si St. Pio tulad po ng mga yung mga meron tinatawag na first class at second class relic dito doon sa first class andyan ho yung may mga hibla ng buhok at bahid ng dugo ni St. Pio nandito ho yan at yung second class relic naman po yung may mga yung robe na ginamit ni St. Pio at yung mga nagpupunas ho ng panyo dito, yung mga deboto ho, para ho sila mabendisyonan at mabigyan ng, siyempre dito ho nila inilalahad yung kanila mga panalangin para dito kay St. Pio. Siyempre, dito ho sa may reliquarium na to, di kalayo, makikita po yung rebulto nitong si St. Pio. Nakikita ho natin yung mga deboto natin dito. Yung mga rebulto ho na milagro naglabas ng tuyong dugo at nakikita nga ho natin dito sa magkabilang kamay niya yung tinamo niyang stigmata siya ho yung kauna-unahang paring nagtamo ng stigmata o yung holy wounds gaya ho ng sugat na tinamo nitong sa ating si Jesus Christ so yan ho yung makikita natin doon sa kanyang nakalagay na rebulto dito sa St. Pio Chapel at ngayon ho ay makakausap natin ang isa sa mga deboto nitong si St. Pio si Sir Hermie Roque, sir. Ayan. Siya po 61 years old at deboto na ho siya nitong si St. Pio. Sir, good morning po at thank you po. Paano ho nagsimula ang pagiging deboto niyo ni St. Pio? Nung pong September 19, 2014, nasaksak po yung anak ko at nung dinala po sa hospital, sumugod po kami. Dala ko itong binigay ni Don Ramon na relic ni St. Pio at niligay ko po sa dibdib niya. Nilagay niyo sa dibdib ng anak niyo po? Ng anak ko kasi nakita ko po na panidugo yung anak ko at hindi siya makahinga. At nang niligay ko po yan, bigla siyang kumalma at pinagdasal ko po sa Panginoon Diyos through the intercession of St. Pio na ma-out of danger ang aking anak. Yun lang pong kailangan ko. At nang lumabas na po yung doktor at sinabi yung test, yun po ang eksaktong sinabi ng doktor na out of danger ng anak mo. Kaya tuwan-tuwa po ako dahil yung aking dasal ay answer prayer agad through the intercession of St. Pio. So mula ho na nagtuloy-tuloy na yung pagiging deboto niyo ni St. Pio? Yes, Susan. At talaga pong sa tingin ko po, yung kasi po ito, nung 3 days before na mangyari yung incident, binigay nito po ito sa akin ni Don Ramon at ang message po ni Lord na kailangan ko daw. At yung pong paniniwala ko na nag-save sa buhay ng anak ko. Kasi sabi po ng doktor, Panalangin kailangan. tsaka 2 meters, 2 centimeters lang away from carotid artery. At Okay. Salamat po, Sir Hermie. Ayan, at pumunta muna po kami dito sa ibang... thank you so much, si Sir Hermie. At bukod ho dito sa reliquarium, syempre, may mga area ho talaga dito na pwede kayong pumunta. Yung mga tinatawag na prayer room. Meron ho sila ditong Saint Francesco de Assisi. Meron hong Luog Usak. Ito tinatawag na sacred place. At syempre bukod ho dyan, meron ho tayong tinatawag dito na Rosary Tunnel. Ito ho yung nagsasabit ho ng mga rosaryo dito, yung mga deboto. Ayan, kung makikita nyo ho dito sa tinatawag na Rosary Tunnel. Ito po, ayan puro rosaryo na ho ito, puro rosaryo na isinabit ho ng mga deboto dito dahil yung kanila ho, lalong-lalo na ho yung mga answered prayer na yung natutugunan ho yung kanilang mga panalangin, yung kanilang mga inilapit na mga kahilingan dito kay St. Pio, yan. At yung iba naman ho, syempre yung may mga nakadulog pa mga panalangin at talagang sila ho'y matinding umaasa at nagdarasal dito kay Padre Pio sa kanilang mga iba't ibang mga kahilingan yun ho yung dahilan kaya meron ho dito nakasabit na mga rosaryo, iba't ibang kulay ng rosaryo na sinasabit nga ho nila dito sa may harapan nitong imahe nitong si St. Pio at bukod ho dyan dito nga sa tinatawag na Rosary Tunnel. Samantala ito makikita ho natin dito sa labas ang feeling ko para ho ako nasa Milan, Italy sa dami ho ng kalapati ngayon dito sa pinaka compound itong
St. Pio Chapel, kung saan makikita din ho dito yung ilan sa mga yung nagsasagawa nitong Stations of the Cross para nga ho dito sa nalalapit na Semana Santa. Samantala, ang misa ho dito sa St. Pio Chapel ay mula po pagka Lunes hanggang Sabado alas 5:15 po ng hapon. Samantala, kapag araw naman po ng Linggo, tatlo yung misa nila. Meron nung alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Bali, tatlo po ang misa kapag araw ng Linggo. Samantalang bukas ho ang St. Pio Chapel araw-araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi. Mula po rito sa St. Pio Chapel sa Bagong Bayan, Quezon City, balik po muna tayo sa studio.